Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So dapat kang mag-guilty. O i-like mo na ang video ito. I-like mo muna para mag-trending tayo. Naku, magigilty kaya ang mga tao sa paawa effect ni Martin Romualdez. Naku kabibig, ang pinatrending nila ngayon na si Martin Romualdez ay nagsakripisyo. Hala, sakripisyo daw ang ginawang pagbaba or pag-exit ni Martin Romualdez, pag-resign ni Martin Romualdez bilang House Speaker. Ito ay klase ng anong heroic act. Uy, heroic act? Grabe naman ka. Na-shock ako kabibigo eh. Sabi ni Kung Hun ba? O eto ha, i-share ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Kung Hun. Nako, shocking revelation. Ewan ko kung ano ang inyong reaction dito. Talagang na-shock ako sa sinabi ni Kung Hun. Sabi ni Kung Hun, nagsakripisyo si Romualdez. Wow! Mahal niya yung Congress. Mahal din niya yung administrasyon ni BBM. Kaya niya ginawa yung sakripisyo to step down. Talaga ba? Iginiit ni House Deputy Speaker at Zambales Representative J. Kung Hun na matagal nang pinag-iisipan ni later Representative Martin Romualdez ang pagbibitiw bilang Speaker ng Kamara. Ay matagal na palang pinag-isipin, bakit ngayon lang? Diba? Kung matagal na niyang pinag-isipan, bakit siya ngayon nagbitiw? Dapat noon pa, last year o last year. Diba? Ayon kay Kung Hun, ginawa ni Romualdez ang hakbang bilang sakripisyo para sa Kongreso at sa administrasyon ni Marcos Jr. Sabi ni Kung Hun, mahal niya yung Congress. Mahal din niya yung administrasyon ni BBM. Kaya niya ginawa yung sakripisyo to step down. Talaga ba? Grabe. Dagdag pa ni Kung Hun, mas makakatuon na umano si Romualdez sa pagharap sa mga paratang at investigasyon kaugnay ng flood control projects ng Department of Public Works and Highway. Sabi dito, nakikita rin niya na masyado na tinatamaan yung house. Talaga ba? Of course, diyan nagsimula. Diyan nagsimula ang bilyones na insertions. Ay, sinong gumawa? Don't tell me ang mga tao ang gumawa. Kayo lang ang gumawa. Tapos, masasaktan kayo. Tapos, you're asking na sobrang natamaan ng house, duming-dumi na ang house. Sino bang may gawa? Kayo din naman ang may gawa Face the consequence. Sabi nga ng iba, edi karma yan. Karma sa ginagawa nyo kay VP Sara. Karma sa mga ginagawa nyo sa mga Duterte. Sabi pa ni Kung Hun, mas magkakaroon siya ng oras na harapin yung mga accusations. Mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga intriga. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang magsakripisyo para rin sa institusyon at para sa bansa. Sakripisyo ba yung mag-step down ka? I don't think so. Hindi yung sakripisyo, nahiya ka lang. Or baka marami na talagang gustong paalisin ka bilang Congress House Speaker. Ito pang sabi dito, hindi umepekto ang dasal na mga pastor. Ngek-ngek ni mo, mahal niya ang pera ng taong bayan, kaya nalimas na nga niya, nag-step down na nga siya. Imagine, nakabili ng 2 jet plane, tapos si Zaldico, 2 helicopter, gagamitin nila para tumakas. Kahit anong sabihin nyo, wala nang maniniwala sa inyo. Kaya siya bumaba kasi alam na ang pagnanakaw niya at wala na rin siya mananakaw dahil alam na ng taong bayan. Ang taong bayan na ang nagsakripisyo dahil kay Tamba. Hindi dapat matapos lang sa pagbaba niya sa pwesto. Dapat tuloy ang investigasyon sa kanya at ni Zaldico. So yun mga kabibig, ang ilang mga reaksyon ng ating mga netizen hinggil sa issue ni Martin Romualdez. Sabi niya na nagsakripisyo daw si Martin. Grabe naman. Ito ito yung interview ni Kung Hun. Sobrang, alam niyo naman, sobrang tuta ni Martin Romualdez. Ito, mapinggan natin. Siguro nakita rin ni Speaker na actually, to tell you honestly, matagal na rin naman na nagko-contemplate si Speaker, no? Dahil nakikita rin niya na
masyado ng tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress, mahal din niya yung mahal din niya yung administrasyon, lalong-lalo na administration of President BBM. So nakita rin niya na so kaya niya ginawa yung yung sakripisyo na at least to step down. Para yun nga mas magkakaroon siya ng oras na harapin din yung mga accusations, mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga sinasabi, yung mga intriga. So yun din yung isang dahilan kung bakit mas pinili niya na magsakripisyo para din sa institusyon at para din sa siguro nakita rin ni Speaker na gamit na naman ang bansa sa mga taong ito. Alerke naman kayo. Eto si Martin Romualdez. Nasaan ba si Martin? Ito na si Martin. Pakinggan natin ang kanyang sakripisyo. Si Martin na nagsakripisyo. Okay, makinig tayo kay Martin. Let's listen to Martin. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Palakpakan. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully. Kung ako si Martin, ang wala akong tinatagong sikreto, kahit tinadrag yung pangalan ko sa mga anomalyang House Control Project, hindi ako bababa. Oo, may pride din naman ako, di ba? Pero kung nakukonsensya ka at guilty ka sa mga ginagawa mo, at talagang hindi mo kayang ipakita sa tao na talagang malinis kang pagkatao, of course. Bababa ka talaga, marami nang nag-advise din. Without doubt, without interference, without undue influence. Wow! Diba? Walang pipigil, walang makikialam. Wow! Let the truth emerge and let justice be done. Wow! My colleagues, yun kabibig ha. Let justice be done. Yun ang sabi ni Congressman. Hindi na siya House Speaker ha. Ex-House Speaker Martin Romualdez, mga kabibig. Yun, kabibig. So, ano naman ang komento ng ating mga, so ganun lang, resign na lang, ha? Pakibalik po ang pera ng taong bayan. Marami ka naman napatawa ngayon. Di mo madadala sa hukay mga ninakaw mo. Kahabol mo kay VP Sara, ikaw na ngayon dapat nauna ka pang mag-resign sa pinapa-impeach mo. Tama, asa na ang pera ng taong bayan? Busog na siya kaya tatakas na. Lalayas na yan gamit ang kayang private jet. Magtayo ka ng crocodile farm. Baka doon ka nababagay. Ganon lang yon. Paano yung mga taxes ng taong bayan? Managot ka, umpisa pa lang yan. Grabe yung mga tao. Galit talaga ang mga tao, kabibig. Ito naman si Claire Castro, pingin natin. Na mag-resign si Speaker Romualdez. At ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Para sa malayang pag-iimbestiga. Bakit na si Speaker ang nag-resign? Dapat sana yung mga pangalan. Si Zaldico, dapat din siya mag-resign. Dapat din umuwi si Zaldico doon sa Pilipinas, di ba? Aling Claire. Dapat ganun. Hindi yung si Martin Romualdez lang ang magsasuffer. Ang tanong, magsasuffer nga ba si Martin Romualdez? Ay, nako, kabibig. Ito nga ang statement ni Cheese Escudero tungkol kay Martin Romualdez. Ang basahin natin, kabibig ha. Ang statement ni Cheese Escudero. Ito na. Sabi ni Cheese Escudero, katawa-tawa naman ang ginagawa nila. Ang bilis naman nilang i-absuelto si Speaker Romualdez. Ilaglag si Zaldico, ilihis ang isyo at magturo ng iba.
ang issue ng ghost projects, substandard projects, at mga kickback na karamihan ay nasa budget ng 2022, 2023, at 2024. At bago ang mga taong yan, ayon mismo sa COA, DBM, and DPWH at paglalahad ng mga whistleblowers. Samantala, ang 2025 budget ay kasalukuyan pa lang na pinapatupad sa ngayon. Ayon kay Secretary Dizon, titiyakin daw niya na maayos ang pag-implement nito di tulad ng mga nagdaang taon. Mag-ingat po tayo at huwag pong magpadala sa diversion at paglilihis na ito. Oh! Si Chichi Escudero nagsalita, mag-ingat tayo sa mga diversion at huwag padala sa mga kadramahan ni Martin Romualdez. Diba? Sabi ni Martin ni Chichi Escudero, ano to? Absuelto na si Martin tapos si Saldico ang madidiin? Oh! Ito kaya ang posibleng rason kung bakit nagbago ng speakership dyan sa Kongreso? Para nakikita ni Chiz Escudero na ito yung drama nila. Para malihis ang istorya, ang totoong istorya, para makalimutan ang flood control projects kasi maraming gusto ng mga netizen na mga Pilipino na si Martin ay mag-resign. So pinagbigyan nila, sige, pagbibigyan ko namin kayo mag-resign si Martin. Baka dito, pag mag-resign si Martin, tatahimik na ang taong bayan at hindi na sila maniningil tungkol sa flood control project. Pero hindi. Tuloy pa rin sa September 21 ang rally. At kung akala ni Martin ay tatawagin nating maging fair daw di umano ang investigasyon ni BBM. Bakit BBM ngayon ka lang mag-imbestiga? Sabi nga ni Chis dito, 2022, 2023, 2024. Marami mga ghost projects, substandard projects, at mga kickback. Oh, so may alam si Chis Escudero, mga kapibig. So sana magsalita din si Chis kung ano ang kanyang nalalaman. Para para magkaalaman na talaga, bulgaran na mga kabibig. Ibubulgar na lahat para wala nang taguan, 'di ba mga kabibig? Etong si Kiko Barzaga. Sabi ni Kiko Barzaga, "Bye, I hope you enjoy your retirement." Grabe itong si Kiko. Nakakatawa itong si Kiko Barzaga. Sinabihan niya si Martina, I hope you enjoy your retirement. Iba talaga si Kiko, no? Ito daw yung mga Gen Z and very vocal and very, practical yung sumagot. Kung masaktan ka pa sa medyo mainit na yung ulo niya eh. Pero, kakausapin ko ulit. And hopefully, we might be able to get inside and have a personal heart-to-heart talk. Anong paliwanag? Ha? Anong paliwanag? Hindi, kasi may... Okay. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting nag-sources sa akin. Sabi niya hindi ako makakapasok sa office ni Romualdez. And I said, that's fine, you're just doing... Ay, nga, hindi siya pinapasok sa office ni Romualdez, mga kabibig. Nasa lang siya, sa pintuan. Your job, it's okay, but just please tell Martin Romualdez that... yes. Sabi lang kay Martin Romualdez na nabaltaan kung gusto niya akong kausapin last week and I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Pero si incoming speaker, nakakausap niya? Ay, hindi ko pa nakakausap. But I like to... Pero nandiyan daw siya sa loob eh. Mali mo ba ako yung incoming speaker? Maasap kayo? Well, there's always hope. Ano mang expected mangyari mamaya sa plenary? Plenary, well, we have no expectations. But if ever they elect another speaker that is... Kasi posible yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Boji D. Deputy Speaker siya ni Romualdez. Ang feeling ko, pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year. Kasi presence ni Romualdez, both under Marcos, walang mangyayari dito. Well, both the same problems, we elect the same people. Pero hindi kayo in-invite ni incoming speaker Boji D para sa meeting today? Kasi ang daming congressman dito na... Hindi niya ako in-invite, pero hopefully pag nakita ko siya sa plenary, we can talk about his future programs and plans. At kung sakaling ma-convince niya ako na mababago niya ang administrasyon at ang House of the People, then maybe I will also support him in the speakership. But if I deem him worse than myself, then I will still vote for myself, even if I'm the only one supporting myself. So, takan nyo lang dito today, kaya kayo pumunta sa office speaker para sana makausap si Martin. So lang mag-hi kay Martin and say,
Costa. So, congratulations. Bye-bye, Croc. Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. I hope you enjoy your retirement. Kaler kitong batang to. Oo. I hope you enjoy your retirement. So yun po mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Grabe no? Grabe talaga itong si Kiko Barzaga. Marami ang nagustuhan sa pagiging vocal ni Kiko Barzaga, which is the attitude of Gen Z na talagang practical, vocal lang talaga. Kung masasaktan ka, pasensya. Kung ayaw mo ang statements ko, edi gumawa ka ng your own statement. Hindi ba mga kami? So yun lang kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video na ko. Bye-bye Romualdez, enjoy your retirement. Sabi ni Kiko Barzaga. Iba talaga. Tapos sabi ni Martin, hala, ito yung pag, ano na, tawag, ang sabi ni Cheese Escudero na ko, huwag tayong magpalinlang sa paglilihis sa mga issue na ito. Baka ma-absuelto ito si Martin dahil sa kanyang pagbaba sa pwesto. Oh, iba din ang pakiramdam ni Cheese Escudero. Pero sabi ni Konghon, itong pagbaba, pag-step down ni Martin Romualdez ay isang sakripisyo. Nagsakripisyo si Martin. Oh, yun lang kami. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.